Hello learners, this is Prof. Bambi and welcome to my research class. Sa bidyong ito ay tuturuan ko kayo kung paano sumulat ng research introduction gamit ang deficiency model. And let's start. The social science deficiency model of writing an introduction. Ang approach na ito in writing research introduction ay nabasa ko sa aklat ni Creswell and Creswell. Mayroong 5 bahagi ang deficiency approach. Una, research problem. The second part, literature studies or studies about the problem. Third, identifying deficiencies in the literature or studies. Fourth, the significance of the study lalo na sa target audience mo. Then the last one, identifying the purpose of the study. Ipapaliwanag ko ang bawat bahagi sa mga sumusunod na slides. Sa first part, the research problem or first paragraph, kailangan mong ibahagi ang tungkol o ang detalye sa paksang pag-aaralan. Sumasagot ito sa tanong na, ano yung topic o paksang pag-aaralan? Pangalawa, ano-ano yung mga issue o problema tungkol sa paksang pag-aaralan? Share to your readers o isulat mo yung mga problema tungkol sa topic na pag-aaralan. Ito ang halimbawa ng research problem paragraph. Though hindi pa talaga furnish yung mga examples na ibibigay ko sa inyo, pero ito yung content na dapat mababasa sa unang talata. Yung sentences talaga dito ay puro issues concerning sa topic. Then don't forget the citations. Kasi kapag walang mga authors, magmumukhang opinionated ang paragraph. And for the second paragraph, the literature or studies about the problem. Sasagot ito sa mga tanong na, ano-ano yung mga naisagawang pag-aaral tungkol sa paksang pag-aaralan? Ano-ano yung mga resulta? Isusulat mo sa ikalawang paragraph yung mga nakonduct na pag-aaral about sa gusto mong pag-aralan or about sa topic. Share also the results of the previous studies. Ito kasi yung magiging basihan mo in writing your third paragraph. Ito yung halimbawa na dapat mababasa sa third paragraph. The previous studies conducted by other researchers. So you can pause the video para mabasa niyo yung content na ibinigay o halimbawa na ito. Sa third paragraph, identifying deficiencies in the literature or studies. Batay sa ikalawang paragraph kanina o sa literature review, ano-ano pa yung mga aspeto na dapat i-consider in studying the issue or topic. Sumasagot ito sa mga tanong na, ano-ano yung hindi pa napag-aaralan tungkol sa paksa? Ano-ano pa ang mga dapat pag-aralan? O ano-ano yung mga kakulangan sa previous studies? Kapag masasagot mo yung mga tanong na ito, yung mga sagot maaring o makonsider natin as your research gaps. So ito yung mga dapat mababasa sa third paragraph. Isasulat mo dito yung gaps ng mga existing studies na maaari mong punan sa iyong pag-aaral. May na-highlight ako dito, it means that you need to cite the authors na nag-conduct na ng same topic, the multiple citations. So, dito na tayo sa fourth paragraph, the significance of the study sa target audience natin. Sa fourth paragraph, ang content ay sasagot sa mga tanong na ano ang kahalagahan ng pananaliksik na ito? Sino-sino ang makabebenepisyo ng pag-aaral na ito? Sa anong aspeto o larangan ito magagamit? Ito yung halimbawa ng fourth paragraph. Isusulat mo rito ang kahalagahan ng iyong pananaliksik. May iba na nilalagyan pa ng authors, depende kasi yan sa atake o style ng iyong pagsusulat. Pero pwede naman na wala ng authors. For the last paragraph,
Identifying the purpose of the study. Sa last paragraph, ang content ay sasagot sa mga tanong na, bakit kailangan ito pag-aralan? Ano-ano ang mga layunin ng pag-aaral na ito? And this is an example of purpose of the study paragraph. Di masyadong nagkatugma sa initial paragraphs, pero ito dapat yung content ng fifth paragraph. Remember na you need to specify your purpose. Then syempre align dapat ito sa research questions. And that ends our video for today about writing an introduction or writing a research introduction gamit ang deficiency model. So don't forget to subscribe to join my class. And this is Prof. Bambi and class. You may now dismiss. Bye.